cone-shaped fibrous tissue, known as the diaphragm, are observed. Present within the ribcage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into three lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only two lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. So nakita niyo ka? Within the lungs, Blue at the saka red, bronchus ha? divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. So hindi pa siya masyadong pula, marunong The siya. oxygen molecules Kaya from the papasok yung alveolus oxygen, kaya ano diffuse mangyayari na? capillary, Mamumula na siya. So ang and then nagbibigay get ng absorbed kulay by sa the dugo, bluish purple oxygen. RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed down through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of the muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of the alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Summary. In the thorax region, the rib cage and the diaphragm are observed, which play a vital role in respiration. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung consists of three lobes, while the left lung has only two lobes. Both the lungs are associated externally with bronchi, which unite and extend into the trachea. As we breathe, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx Okay. and So inikot trachea lang, ha? to find. So guys, inspiration, ang tawag din ay exhalation. Yung expiration, ang tawag din ay exhalation. Iisa lang yan, ha? So, mas mabilis ang inspire, inhale, at mas matagal ang exhale. Kaya nga sa stress management, yung nanganak kayo, iba tinurusan yung first sleep breathing. Hinga kayo, then first sleep. 3. That's breathing exercises in case of stress management. So, 1 inhalation plus 1 expiration, ang tawag nyo 1 respiration. Or normal, ang tawag sa ibang bansa, ventilation. Iisa lang yan, ha?
O, sabihin natin, ano ang normal ventilation rate? O, nasa 16 to 20 cycles per minute. Ano normal respiration rate? O, 16 to 20 cycles per minute. Isa lang siya. Okay. Ang problema nito, pag nag-hyperventilate tayo, ang nangyayari, tumataas ang oxygen sa pasyente, sa katawan natin. At kapag tumataas ang oxygen level sa dugo nyo, ang nangyayari sa puso, bumibilis. Remember the panic attack? Nandiyan ang bumbay, itago ako. So nag-hyperventilate ka. Ano sabi ng kumari mo? Mari, huwag ka mag-alala, meron akong brown bag. Remember? Pero pag nasa Amerika kayo, ang tawag nyo, box breathing. Pero hindi ibig sabihin kahon ang ilalagay nyo sa ulo ng pasyente ko, ha? Term lang nila yung box breathing. Pero kung wala kayo nito, kaya na natin hyper. Ayan na. Therapeutic. Ikot ko lang siya. Ikot ko lang siya. Then, pasok ko sa iyo. Pero wag use paper kasi meron siyang gas, no? Mabaho. So, ito na lang ganito. Ito, no? Magazine. So, sasabihin mo sa pasyente, Mare, kapag sinabi ko inhale, doon ka lang. Ang problema kasi dito nagpapanik, so hindi sumusunod. Pag inhale, doon lang. Pag exhale, doon mo lang gagawin. Ready na ako? Okay. Ready? Mare, inhale. Inhale lang. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ano ang dumadami ngayon? Is it oxygen or carbon dioxide? Carbon dioxide. So nag-hypercarbon na ang pasyente nyo. Dahil dumadami na ang carbon dioxide sa dugo ng pasyente. At diba sabi ko, kapag kumukonti ang oxygen sa katawan nyo, inaantok kayo. So nagre-relax ang muscle. Kaya ang tendency ang muscles ng lungs nyo magre-relax. Ang tendency ang heart muscles nyo magre-relax. Kaya pwede din bumaba ang blood pressure nyo using your drug. So ang ginagawa na natin using that drug ba, hyperventilation. Ang hyperventilation, dinadamihan mo ang oxygen sa katawan. In case yung pasyente na magkakaroon tayo ng suctioning. Di ba pa nagsa-suction tayo, hindi lang plema, nasisipsip, pati oxygen niya sa baga na dapat napaka-importante sa kanya, nasisipsip din. Kaya ginagawa natin, nag-hyperventilate tayo, dinadamihan natin ang supply sa baga during the procedure, okay? Para magsipsip man tayo na plema na may kasamang oxygen, may reserva pa sa baga. Pero after the procedure, ibabalik mo na sa normal flow rate yung oxygen ng pasyente. So, nag-hyperventilate tayo sa cases ng pasyente magsa-suction. Huwag kayo mag-alala magsa-suction tayo mamaya. Okay na tayo? Okay, good. Guys, ano ang tawag rito? Oximeter. Oximeter. Pero kung kukunin nyo ang pulse, ang term, pulse oximeter. So pag gagamit kayo ng pulse oximeter, ano meron dapat ang pasyente nyo? Pulso. May daliri dapat ang pasyente nyo dito, ha? Seryoso. Okay. So may daliri ang pasyente. Okay. So may Q-tips o wala? Seryoso. Mga dali ang buhay pag seryoso. Okay. So okay lang ba na nakaganito? Kailangan po Nakagana? Nakapatong? Yes. So maghahanap pa ako ng patungan niya. Tama ba? Okay, pwede naman kahit sa katawan. Pero ang ginagawa namin sa abdomen, nakakross. Okay, kinukross namin kung sakaling kinukuha pa namin ang pulse. Malayo ba sa puso pag nakaganito o malapit? Malapit. So mas accurate pag malapit o mas accurate pag malayo? Mas accurate pag malapit. Naintindihan. Pero hindi accurate ang puso dito. Maniwala kayo. Hindi ganon. Okay, ngayon. Naglo-loading ito. Kaya maghihintay pa rin tayo ng 10 to 15 seconds bago natin kunin ang tamang reading. Nagpa-fluctuate ito, tama? 98, 97, 99, 97, 98, 99. Full of the tongue. Kung ano ang pinakamalaking nakuha yung digit dito, ano nang ilalagay. Kasi ayun ang accurate. Nakuha. Kapag Shopee, lifetime nito 1 year lang. Tama. Pag orange pa ang baterya, magdasal ka na. Eto, 2,000 siya, kaya tumatagal. Ang baterya mo, energizer. Dahil may tatlong klaseng oximeter.
Ito, fingertip oximeter. Yung hinahawakan ay handheld oximeter. Yung naka-monitor o yung pinapatong tabletop oximeter. So, mas accurate ang tabletop. Pero lahat yan nag-loading. Kaya, kailan? Ilan? 10 to 15 seconds bago tayo magkumuha ng reading. 1 minute and 30 seconds. Nakita nyo, ginaganyan nila yan. Tama? Ba't minamassage? Para yung circulate ng... Para magkaroon ng circulate. Kaya na lang tayo makimassage din tayo. Kung may hindi natin alam, nagmamukha tayo tanga. Tama ba? Isa makigaya ka pa, kunwari alam mo. Tama ba? Okay, ano nga ba? Bakit? Di ba sabi ko, kapag ang pasyente ay critically ill, ano ang surface temperature? Malamig, 16 to 20. So kapag malamig ang surface temperature, you expect na ang blood vessel mo ay dilated o constricted? Constricted. Kaya ang blood flow ay mahina o mabilis? Mahina. Kaya ginaganito ko para magkaroon ng friction. At pag nagkaroon ng friction, umiinit. At kapag umiinit, nagdadilate ba ang mga capillaries mo? Yes. At kapag nagdadilate, ano nangyari? Nag-okay ang circulation. Kaya madali ito. O tama, ang accurate ang mga. Ayun ang dahilan. Hindi puro libag ang dating niya. Okay na. Okay, good. So, ay na tayo ha, sa mata. Okay. Eye drop. Remember the eye drop? Saan ko ilalagay? Sa itim o sa puti? Sa puti. Sa puti. Itim ka para lumabo lalo ang mata. Kaya lumabo ang mata kasi ganun ang ginagawa ng nanay ko. Sa itim parati niya pinapatak dahil parati ako nagkakaroon ng sore eyes. Dahil laro ako na laro ng time. Okay ha? Sa puti. Unang patak o yung pangalawang patak? Pangalawa. Bakit pangalawa? Dahil mas malinis ang tubig sa pangalawa, mas sa una. Intindihan? Saan ilalagay? Sa puti. Sa puti. Then, sarado lang. 10 to 15 seconds, ikot-ikot lang ang eyeballs. Intindihan? Okay, meron ako ointment. Tama? Okay, anong gagawin ko? Yung una ang ipapahid ko, yung pangalawa? Una. Yung Pangalawa. pangalawa, kasi yung una may libag. Di ba makikita niyo yun? Di ba ma-oily siya, greasy siya, tama? Kaya pinupunasan ko doon sa cotton balls o kaya naman sa anong gasa nyo, tama? Then yung pangalawa ang ipapahid. Kaya sabi naman ni Doc, Roy, anong uunahin mo? Drop o ointment? Drop ang unahin ko. Interval, ilang seconds? 10 to 15, saka naman ointment ang lalagyan ko. Ngayon, sabi naman ni Doc, Roy, yung isa antibiotics, yung isa lubricant. Pagsabayin ko o hindi? Hindi. Hindi. Interval? Interval. 10 to 15 pati. Naintindihan? Ganun yan ha, kuha. Kung sakaling maglilinis naman kayo ng artificial na mata, ang ginagamit lang natin dyan ay sodium chloride, yung tubig na may asin. Doon na naglalagay tayo ng tubig dyan para umikot-ikot man siya. Okay, may pangpatak din ng lubricant. Usually pag natutuyo ang mata mo, dahil nakatingin ka sa labas at hindi aircon ang ginamit mo, kaya yung mata mo natuyo, lubricant din nilalagay natin. Second drop o first drop? Second drop. Pagtatanggalin nyo ang artificial eye, may tendency tumatalsik. Kaya hihintay nyo sa luhid nyo. O kaya may mixing. Pataas o kaya naman pababa. Kaya minsan gumugulong yan. Okay. Iniikot din namin yan kasi mamaya pagbukas puro puti ang makita mo. Kaya gaganunin mo yan para makita mo yung tipi. O ha? Iniikot-ikot at may lubricant pa rin sila ginagawa. Sa artificial eye. Ano din siya para siyang pang-jackstone. Pero matigas-tigas. Ha? Kala mo siyang matmol. Hindi mo mahirap tanggalin. Hindi naman. Kasi ipapakul lang siya. May eye exercise tayong ginagawa. Guys ha? Kasi kayo, kapag sinabi sa iyo tingin sa taas, tingin sa baba, tingin sa kanan, tingin sa leeg, ano ang ini-exercise nyo? Leeg. Hindi yung mata nyo. Kaya nalalabo din ang mata ko, malalabo din mata ng ilan dahil hindi natin na-exercise sa mata. Ginagawa nyo lang yan kung nang iirap kayo. Tama. O hindi kayo naniniwala. Tama ba? So ngayon, ang gawin natin, i-exercise natin ha. Okay, tingin kayo sa akin, ayaw ko na tumitingin ang leeg ang tumikilos, kundi ang eyeballs lang. Pag sinabi ko tingin sa kisame, mata lang ha. Tingin sa baba, sa floor, tingin sa kaliwa, pinakadulo, at sa kanan. Ready na kayo? Yes. So inhale.
Ay, say. Kala mo may kinalaman sa bata. Baba. So, number 1, tingin sa taas. 1, 2, 3, 4, 5. Tingin sa baba. 1, 2, 3, 4, 5. Tingin sa kaliwa. Kanan. Taas. Baba. Kaliwa. Kanan. Taas. Baba. May sumakit ba? Sumakit ito? Yes po. Ha? Yes Ito, po. orbit, no? Okay. Ibig sabihin, hindi nyo masyado siya ma-exercise. Oh, parang ganun. Kaya do it in the right time and in the right place. Intindihan? So, that is also an eye exercise.